The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The disciples had forgotten to bring bread, and they had only one loaf with them in the boat. Jesus enjoined them, "Watch out, guard against the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod." They concluded among themselves that it was because they had no bread. When he became aware of this, he said to them, "Why do you conclude that it is because you have no bread? Do you not understand or comprehend? Are your hearts hardened? Do you have eyes and not see, ears and not hear? And do you not remember when I broke the 5 loaves for 5,000, how many wicker baskets full of fragments you pick up?" They answered them, 12. "When I broke the 7 loaves for 4,000, how many full baskets of fragments did you pick up?" They answered him, 7. He said to them, "Do you still not understand?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The word that was said in the first reading is that God regretted creating man. Regretted. A family was sharing, who is now in Abu Dhabi, said, when we were able to move to Abu Dhabi to work, our relatives begin to be demanding. Demanding. Ano pa? Binabasa ko lang naman. Ano pa? Demanding daw. Nung sila daw ay lumipat, ang una nilang ginawa sa unang sahod ay nag-share sila. Nag-share. Pero ngayon daw, palagi na lang humihingi yung kamag-anak. Birthday ng pamangkin, birthday nito. At kapag hindi sila nakapagbigay, ang tawag sa kanila ay madamot. Umunlad lang ang buhay, naging madamot. Ano pa? Well, madali namang maintindihan nyo kasi alam mo naman tayong mga Pilipino, pag binigay mo ang kamay, kukunin ang siko. Pag binigay mo ang siko, kukunin ang braso. Pag binigay mo ang braso, kakagatin ang leg mo. Ano pa? What I'm trying to say, my dear friends, my brothers and sisters, this is very true. You can never satisfy a person who are ungrateful and entitled. Do not forget that. You will never satisfy a person who are ungrateful, walang utang na loob, and entitled. As if mayroon kang obligasyon sa kanila. Meron tayong mga kamag-anak na ganon. Ano po? Mga kaibigan na ganon. Mga user-friendly. Ha? Mabait lang sila kapag meron kang pakinabang. The moment na wala ka ng pakinabang, hindi ka na nila papansinin. Anong meron sa unang pagbasa? God regretted not because the people He created was sinful. You have to understand this. The antiphon before the gospel is all about lack of love. Ang kasalanan ay hindi lang pagkakamali. Ang kasalanan ay palatandaan
ng walang pasasalamat o walang pagmamahal. Sabi nga nila, bakit daw yung anak ng mga mayayaman nag-aaway sa mana? Pero walang mga anak na nag-aaway kung sino mag-aalaga sa matandang magulang. Di po ba, anak? Kaya maganda rin yung walang pinapamana. Maliban sa sakit. Ano ba? Ang pamana sa amin, diabetes. Oh, kung gusto nyo, inyo na lang. Di po ba, ano? Hypertension. Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Ang isa sa malungkot na napanood ko sa TV Patrol noon ay ni-rape ng tatay ang sariling anak. At nang siya'y nakakulong, siya'y tinatanong, bakit mo nagawa yan? Ano sagot ng ama? Bago pa yan pakinabangan ng iba, ako na muna. What have we become? My dear friends, my brothers and sisters, please take note of this, that sin is not simply breaking the law. It is rooted in our lack of gratitude and lack of love. Nangangaliwa ang asawa, hindi dahil mas maganda ang kabit. Ang ibig sabihin nun, hindi mo talaga minahal ang iyong misis. Palatandaan niya ng kawalan ng pagmamahal. Kailangan nating tanggapin ang kasalanan ay hindi lamang paglabag sa kautusan, kundi kawalan ng utang na loob at kawalan ng pagmamahal. Amen. We all know the saying, the character of man will be determined with what he have or what he do not have. Malalaman mo daw ang pagkatao na isang tao pag siya'y meron lahat at walang-wala. Ang tunay na ugali ay lalabas. Again, my brothers and sisters, when God asked from you, it is never about money. It is always about love. Keep that in mind, because the root of sin is not disobedience, but lack of love. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.